Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, ngayon ay tatalakayin ko sa inyo kung ano ang tinatawag na Mashiach sa Hebro, Maseh in Arabic, Christos in Greek. Ano po ba talaga? Ano ang tamang paniniwala? Ganito mga kapatid. Ano ang tamang ang mga salitang ito ay mga katagang ito ay may kahulugan po, malaking kahulugan ito para po sa mga Muslim at para din sa mga Hudyo, malaking bagay ito sa kanila at lalo na ho sa mga Christian. Pero ang problema lang sa Christianity, ang kanilang paniniwala ay nagkakaiba at nagkasalungatan. Ano ba ang tinatawag na Maseh sa Arabic? Ito mababasa ito mga kapatid sa ang aking kino-quote about Islam doon sa Islam Q&A.info. Ito ay isang malaking Muslim scholar, ang supervisor nito ang nagsulat. Sa summary sa kanilang nabanggit, sa summary dito sinabi, I quote, Messiah, Maseh in Arabic, is a title of Prophet Jesus, peace be upon him. He was given this title because Allah purified him of sins, or he was anointed with blessing, or because when he touched the sick with his hands, they were healed. So madaling sabi, ang ibig sabihin sa atin, sa mga Muslim, ang Maseh ay pag hinawakan ng isang tao na may sakit ay ma-cure niya, magamot niya sa kapanahunan ni Jesucristo. So na-will known po ang pangalan niyang Maseh dahil sa pamagitan niya kahit patay na basta mahawakan niya anumang sakit, pilay man, bulag, ay magagamot. Bakit ba? Okay. Sa kapanahonan kasi mga kapatid, ang mga prophet, pinadala sila sa mga kapanahonan kung saan ang mga tao ay nahiwalay, nawalan ng pag-asa, nawalan ng paniniwala sa kanilang Panginoon. Dahil sa mga pangyayari sa kalukuyan nilang panahon. Ganito mga kapatid, sa kapanahonan ni Noah, ang mga tao ay nawala na silang pag-asa. Malaking problema nila dahil ang mga kahoy, punong kahoy, ang mga hayupan, mga pananim nila ay nangamatay dahil sa sobrang init sa ating Kwaresma, or sabihin natin ngayon si tawag na ng El Nino. So si Noah ay pinadala siya ng Allah para magbigay ng babala sa mga tao na darating ang baha, darating ang ulan, babalik lang sila sa Panginoon, iwanan nila ang yung pagsamba ng mga Diyos-Diyusan, idol worshippers, kasi ang idol worshippers, nag-start ito sa kapanahon na ni Nabila Noah, yung pagsamba ng mga idol. This is another story, pero hindi nilang tayo pupunta doon kay lalaki ng istorya. Tatagal tayo. So, ang Allah ay nagpadala si Allah ng propeta na magbigay ng babala sa kanila, warning na mag-iwanan ang kanilang pananampalataya na pagsamba ng Diyos-Diyusan. Dahil darating ang panahon, ang ulan, at magbigay ito ng leksyon sa lahat ng hindi naniniwala. Ang sabi naman ng mga tao sa panahon na ni Noah, parang nasiraan ka yata ng bait eh. Darating ang ulan, sino ka ba? Darating ang ulan. Ilang taon na nga tayo dito, ang init eh. Sabi ni Noah, ang katotohanan yan, inutusan ako magawa ng arka. Para doon sa arka, ang taong naniniwala sa Allah
ay sasakay doon at maliligtas siya. Pati ang mga hayupan, maliligtas sila. So mga tao na sabi ng mga siraulo yata ito eh. Gagawa ng barko or arka, tinatawag lang nga arka, Ark of Noah. Sa atin ngayon ay barko, malaking barko. Dahil darati ang ulan. Ang problema pa niyo, ang problema pa ni Noah, sabi niya doon ko tulungan doon sa ano, yung doon pa sa tuktok ng bundok gagawin ang arka. Sabi nila siraan talaga ng bait. Gagawa man kanilang ng arka para kung darating ang baha pero nandoon pa sa tuktok ng bundok. Okay? So walang naniwala hanggang mga tao sabi nila kay Noah, Noah, parang naiinis na sila. Hingiin mo sa Allah na ipadala na yung sinabi niya, yung sumpa niya, yung pag hindi kami naniwala ay ipadala yung sakuna, ipadala na Noah. Ngayon, gusto namin makita. So ang wala nang magagawa si Noah kundi nagdasal siya kay Allah at humingi siya ng, Ya Allah, ipadala ang gusto mong mangyayari. Sa madaling sabi, okay, nangyari ho ang dilobyo, nangyari ang flood, pero hindi kami maniniwala, kaming mga Muslim, na the entire world covered. Dahil wala namang sinabi nga buong mundo eh. Baha lang nga, may sakuna, okay? Pero it's not mentioned nga buong sanlibutan. So doon ang problema sa kapanahonan ni Noah. Dito naman tayo kay Moses. Bakit ba napunta tayo dito? Dahil kay Jesus Christ, kay Isa Almasih, dahil kung hahaplusin lang niya, hawakan lang niya ay magagamot. Dahil po dito, nabanggit ko ito. Mga kapatid, dito tayo kay Nabila Musa alayhis salam. Sa kapanahonan ni Musa, ang grabe ang tindi ng kanilang mga magic. Magaling sila sa magic. So ang mga tao parang dinidiyos na nila ang magaling sa magic, parang ina-idolize na nila yung magic. Pero alam natin sa Islam, ang magic ay yan ay kalokohan lang ho sa mata, pero hindi ito totoo nga pangyayari. Okay? So ang mga tao dahil dinidyos nila ang magic, yung ng panyo, whatsoever, ano bang gagawin mo ay whatever, basta magic. Ngayon nga ginawang mga entertainment ang magic. Okay? Nandiyan punta kayo sa YouTube, ang daming mga entertainment diyan ng mga magic. Okay? So sa kapanahonan ni Moses, ina-idolize ang magic. So pinadala si Moses, para supersede sa kanilang magic. Nagmensahe si Moses nga iwanan ninyo ang inyong magic, yung gawa-gawa ninyo, maniniwala kayo sa Allah, sambahin lamang ang nag-iisang Panginoon, at magpadala ang Panginoon ng sakuna, especially sa Egypt, na hindi nila naranasan, na hindi magic, supersede sa kanilang magic, na ang Israel, mga Israelis, dapat i-release sila dahil yung magic na pinasikat nila ang magic, darating sa kanila ang sakuna na sobra pa sa magic. Di ba ang istorya, ang river, the Nile River naging dugo, ang the eldest, naniwala kami mga Muslim yan, ang eldest son, hayop or tao na mamatay. So mga sakuna nga hindi talaga lang lamang magic, kundi biglang pangyayari nga talagang it's a reality, it's a fact. So hanggang sabi nila hindi na ito magic, kundi talaga ay ito ay pangyayari nga sa Diyos ni Moses, nga dapat talaga i-release natin ang mga Israelis. Dahil itong pangyayari ay hindi na ito lamang gawa-gawa or magic ng tao, kundi talagang totoo na ito na mamatay tayo lahat kung hindi natin ito i-release ang mga Israelis. So, madaling sabi, na-release ang mga tao, ang mga Israel. Sandali mo, ha? May tawag. May tawag. Hello? Okay na, nandoon na sila, nag-live ako. Okay na, okay na. Ato gani. Okay? Ganito mga kapatid. Okay? Sa kapanahonan naman ni Hesukristo, dito tayo.
Sa kapanahonan ni Jesucristo, ang mga tao ay galing sa panggagamot. Okay? Galing sa panggagamot. Alam mo nga yun, sa atin ngayon, mayroong mga ambularyo, di ba? Mayroong ngayon, mayroon ng panggagamot sa atin, mga pastor-pastoran, mga tinatawag dito mga propita-propita ng gagamot. Okay? Mayroon ng relihiyon dito sa doon sa ano ba ito, sa Ili, Libertad, dito sa Negros Oriental. Dumami yung mga membro nila. Hanggang ngayon, dumadami sila sa panggagamot lamang. Ang mga tao ay naniwala sa kanila dahil sa panggagamot. So si Jesucristo, si Isa Almasih, pinadala ng Allah para supersede sa kanilang panggagamot. Na ang sa kanila kasi may kuha pa ng punong kahoy, ugat ng kahoy, mayroon pang papainumin, panggagamot, ganun ano. Pero si Isa Almasih, nga pinadala siya ni Allah, ay touch lamang niya, okay? Hawakan lamang niya kahit anong sakit, pilay, bulag, kahit babay, inborn pa siya nga may sakit ng ganyan, hindi nakakita o bingi, mula pa siya isinilang, pag mahawakan ni Isa Almasih, ay magagamot. Pati nga patay ay nagagamot. So, nagtaka sila ngayon, nasyak sila. So, si Isa Almasih, walang ibang tinuturo, dala-dala niya, nga sambahin lamang ang nag-iisang Diyos. Huwag niyo sambahin ang mga manggagamot. Kasi ngayon, pag manggagamot ka na, sinasamba ka na eh. Ina-idolize ka na. Believe na sa iyo. Parang Diyos ka na. Nandyan si Father Icleo, di ba? Si Father Icleo. Mayroon pa dyan si Father Gobernas. Kung di ako magkamali, si Gobernas. Ngayon, mayroon dito nga sa Negros eh. Propita daw, nandyan sa Tanhay. Manggagamot raw. Okay? Sila, ano pa yung manggagamot? Sila ba yung Villanueva?